mga pulis po natin, sir, and other security forces, yung ulunan at likuran po ng posisyon po ay meron po tayong mga mobile, motorsiklo at meron po tayong mga hahatak po doon. Yung mga pulis po natin na on foot po ay lalakad lang po yan, nasa gilid lang po yan. At syempre may mga pulis din po tayo na mga nakasibilyan. All set na ang seguridad na ipatutupad ng pambansang pulisya para sa Traslasyon 2025 sa Huwebes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukas pa lamang January 7, may deployment na ang Philippine National Police sa aktibidad sa Quirino Grandstand. This morning po ay nasa around 12,168 po yung projected deployment po natin for traslasyon at maliban po dyan ay may nasa around 2,306 po ang mga magagaling sa ibang ahensya, kasama na po dyan yung ating counterparts sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, and of course yung ating mga relevant agencies and offices like Department of Health and Red Cross. Bagamat wala silang namomonitor na banta para sa naturang aktibidad, posible rin aniyang madagdagan pa ang 12,000 pulis na i-deploy sa lugar. Magpapakalat din sila ng mga pulis na nakasibilyan bukod sa mga uniformadong magbabantay. Ang Manila Police District naka-heightened alert buong linggo upang matiyak ang ligtas at maayos na pagtitipon. Doon po sa ACG, they will be primarily utilized for intelligence monitoring, not only doon po sa cyberspace with respect po sa ACG, doon naman po sa ating IG ay doon po sa physical intelligence gathering on the day of the traslasyon. And of course, kung meron po tayo mga namomonitor po na mga banta that may somehow disrupt po yung traslasyon. But sa ngayon po ay wala po tayong namomonitor na anumang seryosong banta. At syempre yung ating mga intelligence operatives ay mga nakasibilyan po yan at halo po doon po sa ating mga participants po ng traslasyon at magmamasid po sila doon para kung may mga namomonitor po sila ay mabilis na i-report po doon sa mga uniformadong pulis po natin na nakadeploy. May standby medical teams at quick response unit para magbigay ng assistance sa mga dadalo sakaling magkaroon ng emergency. Magpapatupad ng no-fly, no-sail policy sa daraanan ng traslasyon. Kaugnay sa signal jamming, sinabi ni Brigadier General Fajardo na malalaman ito sa araw mismo ng traslasyon, depende sa threat assessment sa lugar. These are always being considered kapag kami mga major events po, especially kapag kami mga mamomonitor po tayo mga potential threats on the day of the major events. But right now po ay hindi pa po kinukonsider yan, but it will really depend on the prevailing security threat assessment on the day of this major event. Magpapatupad din aniya sila ng gun ban simula sa January 8 hanggang January 11, habang ang liquor ban naman ay sa January 8 hanggang January 10. Panawagan ng PNP sa mga dadalo, bawal ang pagdadala ng backpack o bag. Gayon din ang payong at babasaging water bottle, pati mga nakalalasing na inumin. Hindi rin pwede ang sigarilyo o vape. Bawal din ang pagsusuot ng sombrero at hoodie. Para hindi mabiktima ng mga kriminal, paalala ng PNP, iwasan ang pagdidisplay ng mga mamahaling gadgets, pagsusuot ng mga alahas at iba pang gamit na makatatawag pansin sa mga kawatan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.